So, matindi yung conflict of interest pagdating dyan. Ano? So, ang ginagawa ng UFCC ngayon dyan, in support sa indigenous peoples ng Subangin tribe, isa sa pinakamalaking tribo na nariyan sa lugar na yan, ay tinatamaan itong Labangan River na isang ancestral domain sites na mga IPs, ano, na pinapatigil po ito sa itong Labangan River na ito para maligtas, ano po, para maligtas itong Labangan River. Kaya ang tanong natin diyan, ano ba serbisyo ba o negosyo, no? Serbisyo o negosyo, ano? Sana ay ipatigil na po ito, no? At unahin ng ating gobernador yung kalikasan at proteksyon ng lugar na ito, no? So yan po yung laman ng sulat bilang pagtugon at pagsuporta dito po sa ating mga indigenous peoples na sinusuportahan pagdating sa usapin na ito. Dahil kinakailangan makarating ito sa presidente at hinihingi natin na magkaroon ng independent na investigasyon, dahil kung ikaw ang gobernador at negosyo mo ay quarry, anong aasahan nating investigasyon? Ano po? So, bilang protector dapat ng inang kalikasan at siya yung tatay ng probinsya, kinakailangan siya ang manguna sa proteksyon ng kalikasan dyan, hindi negosyo. No? Dapat pampublikong serbisyo, no? Governor you. Ayan. Yan po, para hindi perwisyo. Ayan po yung ating panawagan. Ano po? So, doon papasok ang papel ng gobyerno. Paano niya sasagipin ang nasa krisis na kararaming Pilipino naghihirap? Ang saligang batas ay pinahintulutan tayo sa ilalim ng National Economy and Patrimony sa ilalim ng Article 12, Section 17 at 18. Ano po yung Section 17 at 18 ng Article 12 ng Philippine Constitution? Sinasabi po dito sa panahon ng pambansang kagipitan, in times of national emergencies. Sa palagay ko, nasa national emergency pa rin tayo dahil krisis pa rin ang buhay ng mga Pilipino. Ano po? So, doon papasok ang papel ng gobyerno. Pwede niyang i-take over ang mga public utilities kahit pansamantala. Klaro po yan. Isang simpleng executive order ay kayang magawa ng gobyerno yan. Ano gagawin niya? Kukunin lang naman yung mga engineers ng Philippine Army, engineers ng Armed Forces, o engineers ng Philippine National Police. I-take over nila. I-take over nila. Ano? Kahit yung tubig lang, o kahit yung kuryente lang, yung dalawang facilities na napaka-importante at napaka-basic. No? Tubig at kuryente. Papasok ang negosyo rito, bababa ang presyo ng kuryente, bababa ang presyo ng tubig, bababa ang presyo ng mga bilihin, no? Ganyan, yan ang mangyayari, no? So, ang ating presidente, dahil hindi niya ini-invoke yan, at kahit yung mga nakaraang presidente, isa lang ibig sabihin, hindi sila tagapagtanggol ng sambayan ng Pilipino. Kasi natin ang gobyerno, yung mga nakaupo, mga representatives lang naman ng gobyerno. Yung gobyerno tayo tayo mismo So, pag sinabi ng taong bayan, ng gobyerno, tayo, pwede nating sabihin na talagang may nilabag yan kasi hindi yan tumutugon doon sa pangangailangan ng tao. Kontra mamamayan siya. No? Kontra tao, kontra consumers. No? So, merong talagang malaking kasalanan ang ating gobyerno at yan ay produkto ng EDSA 1. Yung prangkisa, dalawa po yung prangkisa na pinag-uusapan natin, yung prangkisa ng tubig, ano po? At yung prangkisa ng kuryente na mag-i-end ngayong June 2028. Sana ang panawagan ng UFCC sa ating mga mambabatas, mag-concentrate na lang doon sa paano ipapanagot itong Meralco. Ano? Medyo yung paghahati kasi sa tatlong lugar, yan yung pagpapatuloy pa rin ng privatization. Kumbaga, nalilihis tayo doon sa main focus, doon sa mga kasalanan nitong mga kumpanya na ito. So,
binanggit na yung Meralco na meron silang 20 nuclear, mga small nuclear sites to na 20 sites, no? Ang kanilang eksperimento na Meralco mismo ang tie-up, sila mismo, no? So malinaw na ito'y merong violation, no, dun sa mismong kontrata na ibinigay ng gobyerno, dahil kung ikaw ay nasa distribution, hindi ka pwedeng nasa negosyo rin ng generation. Conflict of interest po yun. Malinaw po yun. So, doon pa lang, klaro na. Kaya again, ang apila natin dyan ay dapat tanggalin yung prangkisa sa Meralco at ngayon ay pinag-uusapan na dapat yung exit niyan. Kung itutuloy ng gobyerno sa private yan, isa sa dapat tignan ng gobyerno, dapat isang rule nila dyan, 50% ang tapyas ng presyo. Kasi kahit 50% yan, may kita pa rin naman yung pribado dyan eh. Issue, no? Yung ating organisasyon dyan, ito naman po yun. Kahapon po, tayo ay sumulat sa Office of the President. Ayan po, Office of the President sa NCIP, National Culture and Indigenous People, no? National Commission on Indigenous People, at sa Department of Environment and Natural Resources, DNR. Patungkol po ito sa isang issue na nabanggit nyo kanina natin, yung conflict of interest. Ayan po, yung conflict of interest. Ito naman ay matatagpuan sa Zamboanga del Sur. Ano po? Diyan sa Labangan River. Aminado naman yung kasalukuyang gobernador dyan, yung kanilang pamilya, bago pa naging gobernador, ang negosyo niyan medyo nasa construction. Eh siyempre, siya na ngayon yung gobernador, dito sa Labangan River, nandito po yung quarry sites. Yung quarry sites nagpuproduce ng mga buhangin at mga gravel, at itong buhangin at gravel na ito ay ginagamit naman sa mga government projects na inaprubahan ng probinsya.